hapon. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon. Ito na naman ang paligerong tapat, babayrong banal, Kristano Manyakis, ang hindi umihindot na walang pahintulot, ang pantas na talipantas, na komentaristang kapal, ka Dennis Reyes. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa iyo, ka Dennis. So, ito na naman tayo. Another day. So, ano ba ang mga maiinit na pinag-uusapan ngayon? Eh, di syempre. Una-una may vlogger na hindi nagpakita sa hearing niya. That's one. Ano daw? Well, nag-apologize siya. Sorry daw. Pero di nagpakita. Well, actually, yan dapat yan tinatanggalan ng lisensya, tapos dapat minamass report para ma-demonetize. Kasi, ano yan eh, pansinin mo, hindi niya binababa ang mga ano niya. Hindi nga niya tinatanggal, natataka nga ako eh. Kasi malaki ang kita nun eh. So, in fact, lumalabas yun, parang she was doing all this para lang kumita ulit. So, if you really wanna hurt her, you want her to learn her lesson, or to get back at her, lahat kayo, report her page, report her FB account, mass report nyo para ma-demonetize, matuto. Para ma-demonetize. Malagay Yun sa lang naman lugar. naman eh. Dapat lang i-demonetize yan. Hindi demonize, diba? Demonetize. Kasama na eh. Siguro. Matanggal lahat ng kita. Puta, since lumabas yung video na nakaka 300,000 pesos na itaas. Wow? Ganun kalaki? Yeah, yung video itself is naka-earn na ng 200,000 pesos. Yung apology video niya naka-earn na ng 150,000 pesos. Wow. Laki. Oo. Eh, it pays to be an asshole. Yeah, of course it does. It pays to be an asshole. Speaking of which, well, hindi siya nagpakita, hindi siya pero nagpadala siya ng abogado. Tapos sabi niya, death threats. Sino maniniwala may death threats sa kanya? Sino ka politiko? Oo, sino ka? Wala ka namang alam, wala kang hanap buhay, kundi manggulo lang sa internet eh. Tangina, sino mag-aaksaya ng panahon? I-threaten, patayin siya. May hanap buhay ba yung babae yan? Aside from, being an asshole? Nagsusota na may pera, nasiman. Eh, yun. Maganda hanap buhay yun. Hanap buhay yun. That's a living, kumabit ka sa may pera. That's quite the living. Well, hanggang bata ka, pagpakit ka na, sorry. Yun ang chismis. Chismis. Ay, chismis vlog naman tayo. Ay, ganun na. Kaya nga chismis. Pato na natin. Speaking of which, a few days ago, nabalitaan natin yung isang si Leo Gonzales yung pangalan nung driver na nabangga niya, or hindi ko alam kung natapakan daw yung preno, natapakan daw yung gasolina. I don't know what's going on with him and what the whole story is all about. But the story seems to be how do I say? Sinabi ni Vince Dizon ng DOTR na nakausap na daw niya at wala naman daw balak managasa. So, okay, sige. Nobody wakes up in the morning and says, I'll kill 2 people or injure 10 people today. Ewan ko, normal lang tao, hindi naman ganyan mag-isip, no? Pero yun nangyari na yun, kung nakita niyo yung CCTV, talagang parang, wala akong nakita dahilan na bakit siya biglang bumulusok ng ganun eh. Well, actually, hindi yung pagbulusok ang issue dyan. Ano? Okay. Di ba may mga bollards yan? Yes, mga bakal na bollards. Ang lalaki. May mga bakal. Ang lalaki. Ay, punyeta, baka walang laman yun sa loob. Bakit tumaob yun? Oo. Diba? Clean off the concrete. Ano yan eh? Okay, ano kasi yan eh? Security measure yan eh. So, sa ilalim yan, malalim yan. Actually, automated yan. It goes up and down. Oo. Putang ina, kahit 6x6 ang bumangga dyan. Supposedly. Durog yung 6x6. Oo. Totoo yan. Bakit bumigay yun? Oo, without a fight. Substandard. So, may kumana. Natural. Ilan yun? 8 million pesos to ginastos doon. Lumabas sa 8 million. Lumabas sa social media, ang ginastos doon ng gobyerno for those bollards were 8 million. That's in Terminal 1 alone. Magkano yung naipulsa? Ang tanong. Malamang malaki kasi parang pinatong lang doon dekorasyon eh. Oo. Diba? Yun eh. So, yun ang real issue doon. Because if that was up
to standard, up to international standards. May international standards yan, mga airports eh. Oo. Kahit 6x6 yun. Tangin na hindi maitutumba yun. Kahit anong hampas mo dun, ha? Oh. Kahit truck yung ibang gamo nun, putang ina hindi magigiba yun. Safe yung tao sa likod dun. Sa But abroad the ba? only thing it would happen is, Sa the abroad, only thing, yeah, but sa abroad ba yung mga ganyang bollards ba? Talagang ano siya? Talagang aakap na lang ang kotse doon na hindi siya talaga Oo. maano? oo. Kasi protection ng ano yan eh, ng travelers mo yan eh, ng public yan. Kaya sobrang importante nun. Because accidents are accidents. Yeah, true. Diba? Hindi mo mapipigil ang accident. Hindi mo masasabi kailan aksidente. Kaya siya naglalagay ng ganyang bollard Yeah, to make sure na yung aksidente remains in the streets. Hindi siya umararo sa loob ng airport. Kasi remember, puta ang departure tsaka arrival area ng airport, puro tao. Oo. So, At yung parte pa na yun na sinagasaan is yung parte kung saan bumababa ang karamihan na OFW. Yung ibang pasero doon sa likod, sabi, ito kami sa may Jollibee dumadaan. Lagi maraming tao dyan sa harap, yung area na yan. pag wala ang ano dyan, pag walang bollard dyan, puta konting aksidensya, aararo ng tao yan. Ganun na nga nangyari. Well, yun just ganun nga nangyari. So they have to find out sino ang kumita dyan, sino yumari dyan. Parang puta lahat na lang ng proyekto ng panahon ni Digon, puta puro substandard din. Yung tulay sa Isabela, yan, no. Oo. Halata mo talaga nagnakaw lang ng panahon nila eh. Oo. Nangin yan. Pero alam mo, what I wonder is, this is a little off topic a bit, no. Bakit ang sabi ng Okta, 2 out of every 5 Filipinos are pro Duterte? How in God's name did that happen? Okta just made an announcement. Oh. Their last survey was last November. Hindi sila naglabas niyan. Oh, okay. So yun nga yung puro mga fake. Puro fake yung surveys. Yun na nga yan. Puro fake yung mga surveys. So may nagbabayad niyan? May naglalabas niyan. Yun nga nilalabas ng mga checkwa eh. So may yung Pulsation at saka yung SWS na sabi na natin yung chismis din eh. Oo. Si diba? Infinitus. Diba? So, puro mga Bek, puro mga fake. na. That's why those surveys are not real. Puta, ingat mo na methodology ang mga yan. Walang mailalabas. Wala nga. Hindi naman nila nilalabas ang... Di ba usually pag nag-survey ka, lalabas pa yung how you got to this, paano mo nasabi na ganyan. Pinapakita nila yan eh. Kasama yan sa nire-release mo yung methodology. Oo, totoo yan. Hindi na lang ginagawa ng report. Pero dapat yan open to the public. Should be at least. Well, Pulse Asia is in a website. Everybody else is naka-website naman. It's all out in the open. So open yung methodology na. Hindi nga lang nila sinabi kung how they got to that mark. Yun ang mabigat doon. Kaya nga dapat yan pinapublish yung methodology. Kasi kahit tayo, kaya natin gumawa ng survey na peke. Madali lang yan eh. Tapos copy-paste lang sa iba eh. Ito methodology namin, Tapos invento lang yung resulta. Hindi, pero pagka may matinukang methodology, kaya mong i-trace, makikita mo kung tama o mali yung survey. Kasi matitisod yung taking survey sa methodology. Makes sense. Ilan ang respondents, saan kukunin yung respondents, saan mo na hindi magmamatch eh. Oo, hindi nga magmamatch. Mahuhuli agad yan. Mahulit. Pati hypothesis na, hindi magmamatch. Which brings me to that question. Bakit bakit biglang daming supporter ni Marcoleta? Saan ang galing yun? China. Lahat naman yan, ganun eh. Mind you, yung ang Bombero party list pala pala yan, they were campaign. Nakita ko sa Facebook nila, pinakampanya nila si Marcoleta.
Sus Maria Jose. Tsaka si Kibuloy. Si Kibuloy. Sus Maria Jose. Ano yung PDP yan? PDP pala ang So, yung bumibili... Ang mga nakaupo dyan. Di yung... Ang isa sa nominee niyan, yung isa sa nominee niyan, member ng, chairman ng membership committee ng PDP Laban. Oh. Si Astra Naik. That's why, alam mong, yun na yun. Ano yung mga ayaw lang makulong pag Kaya nagpa-party list. Pero alam mo, 63 yan sila. May chance yung mga ganyan, Di ba 2% lang naman ang kailangan? Ang dami, pero in another newspaper nakita ko, alam ba kung number 1 party list? Magugulat ka. ACT-CIS. No, number 3 pa yan. Ano number 1? 4-piece! Neta, 4-piece ang number 1. Just because the name is 4-piece. Hayop, sabi ko. Ibang klase. And may mga kandidato na nakikita sa video na mimigay ng pera. Di ba naman vote buying yun? Ay, bikas yun. Kinakasuhan ng COMELEC yun. Hindi ko alam kung sino ba yun na Alex, what's his name? Cavite yata. Talaga namimigay ng 500. Ganun siya. Shamelessly giving away money. Namimigay ng boto. Pero ang lusot nila sa kabila, hindi. Yung video na kinunan yan before pa campaign. Bagay, hindi mo kasi alam kung kailan kinunan eh. Totoo yan. Unless may timestamp. Yung bang ganyan, namimigay ng pera ang kandidato, kailan lang nila pwedeng gawin yun? Pag hindi pa sila kandidato. So, before campaign period. Because ang recent theory ngayon is, hanggat hindi nag-i-start ang campaign period, hindi ka pa kandidato. Ano bang, kailan ba start ng campaign period? Ang national is 90 days before election. Oo pala. February and March pala. Ang local is 45 days before. Before, Marso nag-umpisa. So that could have happened, say, December kasi Pasko. Sabihin lang nila. Oo. Namasko ko namigay akong pera eh. Oo. It's still kind of disgusting if you ask me. And another question, nalala mo yung tinatanong ko sa iyo kanina, Ako kasi nahihirapan akong punuin yung aking slate of 12. Nahirap ako maghanap ng 12. Hindi ko pa, ako talaga sumasakit ang ulo ko, Pag ako'y bumoto at 6 o 7 lang ang laman ng balota ko. Ano epekto niyan sa, Wala. Wala. 6 lang binoto mo. Basta wag kang susobra sa 12. Oo, wag ka lang susobra. Pwedeng kulang. Pero hindi ba maapektuhan yung yung mga taong hindi ko binoto kasi ayaw ko silang manalo? Hindi ba yan parang maapektuhan siya dahil hindi ako bumoto na hindi ko pinuno yung slate? Well, because statistically, kailangan dumami rin ang boto nung taong gusto mong ipalit. Oo. Actually, yun ang gusto ko kasi, yun na iniisip ko. Ang tingin ko kasi sa eleksyon, government or positions in government is a finite resource. If I don't give this to the person I want to give it, it might be taken by somebody else. Tama ba ako sa iniisip ko? So, pagpilian mo yung Makabayan Block. Sila Teddy Casino. Ilang boto mo? Mapupuno mo yung 12. A little too left for my taste. Ako yan, that's just me. Medyo masyadong kaliwa. Kapit-bahay naman natin. Ganun ba? Paano mo nasabing kapit-bahay natin? Taga Davila. Saan yun? Santa Cruz. Kung Santa Cruz, kapit-bahay nga natin, totoo. Another question, and then let's just get into this, Naalala mo yung nagkakagulo dito sa Pasensya na sa mga nanonood, medyo nagsishift gears kami. Marami kasi ako din gusto itanong na itinatanong nyo sa amin, Naalala mo yung nangyayari sa Makati na nag-aaway sila yung lintik na subway na hindi natuloy? Ngayon ang sabi ng Makati, dahil doon nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na ibibigay na sa Makati yung mga ospital, yung mga eskwelahan. Ano ba nangyayari? Tama ba sila o tama si Abby na bayaran nyo? Ganito yan. Okay. Wala sa desisyon ng Supreme Court na yung proprietary properties na Makati would go to Taguig. And we are referring to the schools,
schools, the buildings. hospitals, Okay. Ang ano kasi yan is, ang contention ng Makati, yung mga properties na yan, may titulo ang lupa niyan at ang building niyan nakapangalan sa Makati. Okay. Okay. At tama si Abiro na ang desisyon ng COMELEC was jurisdictional. It does not cover properties. Hindi ba pag nakuha na yung lupa, di ba kasama yung building na nandun? No! Hindi naman nila nakuha yung lupa eh. Ang nakuha nila is jurisdiction over those territories. They did not get ownership. I'm sorry, could you Two please... different issues. Okay. Okay. Jurisdiction is yung administrative power over the whole area. Itong EMBO ay ngayon Taguig na. So that's jurisdiction. Kung meron kang problema, sa Taguig government ka pupunta. Okay. However, hindi naman kinover ng jurisdiction yung properties ng Makati, legal properties. Bakit? Because remember, ang property ng municipal government is proprietary in nature. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi siya government lands. Hindi siya pwedeng i-consider na regalian land. Hindi siya pwedeng i-consider na pag-aari ng Republika ng Pilipinas. All those properties na may titulo ang Makati are considered private properties ng Makati. As in, may titulo na nakalagay, ito'y pag-aari ng lungsod ng Makati. Yes. Oh, may ganun pala, no? Kung merong titulo yun, hindi po pwedeng i-transfer yun sa Taguig. Unless bilhin nila o ibenta. Bibilhin nila noon. Yes. At yun ang and besides, actually, mali ang RTC ng Taguig doon. Because the Taguig City did not apply for a writ of execution over the property. So in fact, ang City of Makati can file for a permanent injunction, overturning yung TRO. So those buildings that Abbey shuttered will remain closed. Unless... Well, ngayon, dahil sa order ng Taguig RTC, forcibly, tinake over ng Taguig City Hall. Inano yung mga locks, ganyan. What Makati can do is file for permanent injunction sa CA. Okay, kasi matatalo sila sa CA sila mag-file. Ano yung Court of Appeals? Court of Appeals. Claiming yun na nga, na proprietary ownership yan. That it is not part of the transfer. Tapos, pagbalik sa kanila, humingi rin sila ng relief. Dapat, bayaran ng Taguig damages na Makati. Aha. Okay, so, in Taguig's unwillingness to pay, what happens next? Papagarnish mo ngayon ang property ng Taguig. Papagarnish mo yung What does it mean when you... When say garnish, ulam lang alam kong ginagarnish eh. Hindi, ginagarnish, ibig sabihin, sisingilin mo sa ira nila. So, court order yun, yung court na magsasabi, kukunin natin sa next year's ira, ganito kalaki. Yung order sa National Treasury. Huwag nyo na ibigay sa Taguig yung ganitong halaga. Transfer sa Makati. Pwede palang gawin yun. Who decides? Who decides? The CA, yung The court. Court of Appeals. The court. Siyempre, ngayon, mag-apply sila sa CA. Tapos, iyaan yan, naakit yan sa Supreme Court. Pero for that, I'm pretty sure. Malakas ang contention nila, Abby, because all they have to show is yung title over those properties. Yung titulo na sila Makati ang may-ari. And I think confident sila that they have those documents. Yes, because doon mahigpit si Jojo noon. Because remember, ginawa ni Jojo, pinatituluhan lahat yan. You know why? Kasi? Balak niyang ibenta yan. Bakit ni Jojo yan?
Okay. Teka. Alam mo yung subway? Ibebenta Okay, kanino? Kung sino-sino gusto pumili ng lupa. Okay. They sell it at a discount para may kickback. Question. Kasi yung subway na yan, gano'n na racket mo. Saan ka nakikita ang subway? Subway mo mula Yumak hanggang Pasunta mo. Nasa tabi ka pa ng Ilog Pasig. Oo nga eh. Paano ko maglalagay ng subway doon? Oo nga, saan nila ilalagay? Pagtak sa DPWH yun, simply because of liquefaction. Hindi kaya ng lupa. Oo nga, Okay. natataka ko saan nila ilalagay. Hindi, ang ginagawa nila, kaya nila talagang ginawa. Ginawa nila Jojo yun para ipa-eminent domain yung mga lupa. Palayasin yung mga taga-poblasyon. Yung dadaanan. City government na may-ari yan. Layas na kayo, Eto, alis pera, na kayo. lumayas na kayo. Transfer dito sa city government. Ay, hindi na tuloy yung project. Putang ina, wala na tayong gagawin dito sa lupang ito. Ipasubasta na lang. Ibebenta mo ngayon ng mura. Pero papatukan mo para makabili ka, putang ina, taking pa akong 2 papoy dyan. Walang iyang racket yan, ano? Kaya usong-uso dito, dyan sa poblasyon. Kaya maraming galit na galit sa poblasyon. Kasi marami silang ginanyan na lupa. Yung mga lupa dyan sa Embo, yung mga lupa ng barangay. Example, yung McDonald's sa tabi ng Osmac. Teka. Okay. Okay, diba? Lupa ng barangay Tembo yun. That used to be Tembo's Health Center. Yung pagpapasok kayo, paradahan ng tricycle, di ba may mall doon? Mini mall, May mini mall doon? That mini mall used to be owned by by the Armed Forces of the Philippines. Donated to the city of Makati. Wow. Okay. Naging mini mall na siya. Naging commercial space na siya. Binenta. Halos lahat ng mga properties ng mga barangay dyan sa Embo, sa Makati, ganun ang ginawa. That's how Jojo made a lot of money. Well, supposedly. Chismis. According to Chismis. Chismis, okay. So, teka muna. And so, para silang deadlock sila ngayon. Ayaw magbayad ng tagig. Ayaw naman nila pagamit. Tulad nung Hindi. Kaya nga naglagay ng TRO ang nag-issue ng TRO ang RTC. Takbo sila sa CA. Hindi silang permanent injunction. So CA only have to prove is puta we own that. And hindi sila problemado. It's not gonna be a problem for them to prove it. Yeah. Ganun lang yun. So, technically, actually wrong on this part. Why? Because Taguig City never applied for a writ of execution. Doon sa Supreme Court decision. Kaya sa totoo lang, hindi alam kung ano ang ita-transfer. Kaya ang sinabi lang ng Supreme Court is yung jurisdiction. Wala pa namang writ of execution hindi sila nag-a-apply Kasi dapat mag-apply ka nun. Nag-a-apply ka ng writ of execution kapag final executory na yung decision. Hindi ba siya final executory? Hindi ba final executory? Which they never did. They final executory, pero they never filed. Why not? Hindi nila naisip yun. They have so many lawyers. Kasi nga, pagka nag-file sila, lalabas doon na hindi kasama yung private property. At tama si Abiron, bakit kami ang magpa-file na dito of execution? Kayo nanalo. Oo nga, kayo nanalo sa kaso. That makes sense. Kaya mali ang decision ng Taguig artista. In fact, kung talagang gagastusan nila, kaya nilang pa-reprimand yung judge. Pwede nilang patanggal. For gross incompetence. That's really hurting somebody's career.
sobrang mahigpit ang ano ngayon ng Supreme Court sa ganyan, sa mga judges. Wow. It's a lot more than just it's a lot more than just a matter of jurisdiction. Ang gimmick dyan, kung ako yung mayor ng Makati, tangina nagagaston ko talaga. Sa dami ng pera. Patatanggal ko yung judge. You know why? Why? Para magtatanda lahat ng judges sa Taguig Art. Matatakot. Kahit chilling effect. Kahit takot kayo sa mga Cayetano, matakot din kayo sa amin, then patatanggal ko kayo. Oo nga. Wala bang ganyang balak si Campos? Ewan ko sa kanila. Wala bang ganyang balak si Campos or si Nancy? I haven't talked to them, so I would know. Pero ako, that's what I would do. Baka naman they're just waiting for, the elections to finish and all of this hula-baloo to die down bago sila babanat. Posible. Pero hindi. Pero may 15 days yan. 15 days of what? Well, yun ang yan. Pag lumagpas ng 15 days, hindi na appealable. Tinatanggap na. Di wala na yun. Kaya dapat yan, within 15 days, puta nagpa-file ka agad. Kaya hindi nyo po pwedeng antay matapos ang election. Dapat, tsaka besides, marami silang abogado dyan na ginagawa yung trabaho. Well, hindi naman lahat ng abogado, putang ina, nakatutok sa election. Dapat may abogado. Abby Bina is a lawyer herself, di ba? Yeah. So siguro, I'm sure naisip niya yun kahit paano. Siya pa naman na nakaupo ngayon until May 12. Interesting tong It's a very interesting as in, I know, going back to history, everybody thought before the elections Abby Bina was going to run for Taguig. So ako naiisip ko palagi kasi expected siya to run for Taguig. She has 10 barangays rooting for her, wishing she'd be the mayor of Taguig, pero that didn't happen. May nakailam. At bakit naman pinakialaman? May nakailam sa politika. Tatakbong presidente. Ano na? May tatakbong presidente, nagkabgasuhan. Presidente. Medyo mamili ka na kung sino yung mga tumatakbong presidente yung mahilig ng babgaso. May isa akong naisip, pero unimaginable pa siya at this point Feeling ko malabo Feeling ko lang. Pakialamero lang pero baka hindi manalo. Hindi siya mabango Well, pero kumakalat ng jingle niya. Yung pinsan parang hindi hindi gano'n kabango. Kumakalat ng jingle niya. He has 3 years to change percent. Pero ang chismis na narinig ko, Gibo daw is going to be the anointed one after 3 years. Chismis. Siguro. He has the, may basbas doon ng marami, may basbas pa ng Amerikano. Di naman yung rhetoric niya ngayon, di ba? China is the enemy. Parang, xenophobia is China's fault, di ba? yun yung mga hirit niya Pero I doubt it. Doubt ba? Well, you never know. In a year or two, things could change. Bilis lang naman yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero interesting tong Makati yung issue ng tawag ito ng corruption with all of these things, with the bollards and the bridges and whatnot. I'm not exactly that surprised kasi mahuhuli naman yung mga yan I'm pretty sure that there's a lot more na hindi natin alam. Pero what is pervasive in my mind is the Makati Taguig tug of war. Kasi siguro dahil apektado kasi taga Makati ako. And yung subway na yon, sa totoo lang, iniisip-isip ko yan na baka magkatotoo. It looks like hindi. Nag-file na for arbitration daw Bakit sa Singapore sila nagfa-file? Ba't hindi dito? Saan? Sabi lang filing for arbitration daw in Singapore. Tama ba yung basa ko? Kasi kung gano'n, ibig sabihin, part ng kontrata na imbis na magkaso, dapat arbitrate. Nakasama sa kontrata yon. Usually gano'n yan. Sinasama sa kontrata yung requirement ng arbitrate. I see.
Para walang para magkagulo man at in any direction it goes, alam na nila gagawin nila. Ganun pala Tsaka yun. mas matipid. Matipid. Tsaka mabilis. Pag arbitration kasi wala masyadong alam. Ang hirap kasi sa korte, procedural. And that Arbitration hindi. Pag upo, tatapusin natin to sa isang upuan. pag arbitration kayo-kayo lang, hindi nyo kailangan ng pero Tsaka syempre ninego yan. negosasyon. So you try to find out yung best option for everyone. Yun ang maganda sa arbitration. Mas mabilis. Because of that, it's not belief. Quick question. Anong mga bagay ang pwedeng idaan sa arbitration na hindi naman Basta anything ipokorte? contractual. Contractual. I see. Like, what about employment? Pwede ba madaan sa arbitration? Yeah. Like, tinanggal nyo kami lahat, tapos kesa magkaso kami, mag-usap na lang tayo? Yeah. I see. Bagay, Kahit sa NLRC Supreme Court, pala, no? merong mediation process. Kahit sa? Supreme Court natin, may mediation process. And that's May legal. mga kaso na pinag-mediate na lang nila kaysa Magkasuhan. Like, kumari, disputes among inheritances. Pwede naman pag-usapan na lang yun, di ba? Sa mga inheritance, yung mga away ng mana-mana. Yan ba, napag-uusapan ba yan? O kailangan kaso talaga? Depende sa ugali ng tao. Pero, kailan ka nakita ng mana na minediate? Kaya lang. Hindi. Napadaan ako ng San Juan at meron isang signboard doon ng isang abogado, Chinese. Sabi niya, specializes in inheritance mediation. Yun daw ang specialty niya. Tangin na ilan ang kliyente niya. Ayun na, hindi ko. Ayun hindi ko alam. Karaniwan pagka-inheritance, tangin ang nagpapatayan yan. Yung mediation dyan. Bagay. But it's a start if they're willing to sit down, di ba? Siyempre, nga lang, depende nga naman sa ugali. Tama ka din. Ang tao by nature swapang. I don't believe that. Konti lang nagpapamediate pagka inheritance. Patay kung patay. Oo. Sigurado yan Pag namatay, hindi sa'yo napunta. Ganun lang kasimple. And there are other things, basta contractual pala pwede ng mediation. Well, that makes sense. Kasi, arbitrage. yung bang barangay, yung mga lupon, is that a form of arbitration? Yes. Yung mga magkapit-bahay na nag-away dahil malakas ang karaoke. Ang lupon, yan ang mediation. Pero legal. Legal yun. Binding yun. Basta ang kaso nyo is punishable by less than 6 years. Mandatory sa lupon. Less than 6 years. Okay. Small Or theft. yung mga kasong basta between neighbors inside the same barangay. Yan, same barangay, magkakapit-bahay, nag-away dahil maingay o nag-inuman o ng bato, mga ganyan. Nami-mediate pala yan. Or relatives or husband and wife na nagbugbugan. Yeah. Nami-mediate. Okay. Makes sense. Except Fausti. Ano ba yun? Alam mo lagi sinasabi ni Tulpo? Violence against women and children. Pagka pinagbuhatan mo kamay ang asawa mo, puta, vows yun. Tangina yung walang mediation yan. Walang mediation yun. Ano, labas po doon? Pwede ka ikulong? Pag nakikialam lang yung kapitan, pero by law, walang mediation. Iba kasi pinagbabati lang nila Kasi nga nakikialam. Pero remember, kaya walang mediation yun, mataas ang sentensya sa vows. Tangina, dapat pala hinaan ko boses ko, baka marinig ako ng asawa. Mataas pa lang nun, Oo. Malakas pala yun. Kaya walang mediation ng vows. Yun ang lagi pinananakot ni Tulpo Kung igigit mo, walang mediation ng vows. Kung nagpunta yung... Kaya pagka kayo may mga kaso ng vows, tangina, huwag kayo maikinig sa kapitan. Huwag kayo maniwala kay Tulpo. Okay. Na pinagbabati kayo, bibigyan kayo ng kwarto sa Sogo para magkabati. Tanginang yan. Pag nabugbog ka demanda, minsan, nabugbog ka ulit. Ang kasunod ba ng Bausi, kaso na agad? Yes.
Ano, pulis na, ganon? Oo. Ganon Fiscal pala na yun. yan. Arestahan na agad. Oo. So, the woman goes to the barangay, bugbog sarado, isa lang ang tsinelas, sinumbong niya asawa niya, ginulpi ako. Ano, arestuhin ng pulis yun? Ganun ba Hindi, kagad yun? kaya ka lang nagpupunta sa barangay para pa-blatter, diretso ka sa pulis. Kasi may pulis sa loob ng barangay hall. Ayan, hindi ko alam. Akala ko sila. Akala ko mga kagawad Papablatter lang. mo na yun. Dapat yung pinapablatter mo na agad yun. Tapos diretso na yun sa kaso na yun. Papiskal mo na yun. Ano yun? Dadamputin ni asawa mo, ganun? After inquest, after PI. I see. Kailangan mo ba ng pera para mag-hire ng abogado o piskal ang abogado mo doon? Piskal ang abogado mo. Okay, pagka-criminal case, ang abogado mo yung piskal. Because ang criminal case, people of the Philippines versus. So, hindi mo talaga kailangan ng private lawyer pagka ikaw ang Complainant. Piskal ang hahawak mo. So, in the case of dun sa mamang OFW na namatayan ng 5-year-old dun sa nasagasaan, sabi kasi nila, sorry, this is taking a little too long. Sabi kasi nila, sa Pilipinas daw, pag nakasagasa ka at yung tao na sagasaan mo at ang pamilya ay nagpaareglo, pwede ka na doon na hindi nakasuhan. Totoo ba yun? Yes. Totoo yun. Oh. Affidavit of desistance. Tapos hindi ka na mag-a-appeal sa korte. Paano kung ayaw magpaareglo nung namatayan? Di tangay na tuloy. Pero kailangan mo ba Kasi ganito yan, kung bakit walang kaso. Kasi ang magiging problema niya, pag nag-file ng affidavit of desistance, hindi na mag-a-appeal sa korte yung complainant. Di wala ng witness, wala nang nagpo-complain. Ano pang kaso? Kasi nawawala ng witness. Kasi nagpa-areglo nawawala na. Magtuturo. Oo, kasi nagpa-areglo. I see. Tulad din yung mga nasagasaan ng bus, mga ganon. Usually, mga na lang yan, binabayaran niya nung bus company. Oh. Pero yung nangyari na yung sa Solid North, parang hindi yata makukuha sa areglo yun, Kasi nagsabi daw ang gobyerno, nire-require nila magbigay ng 400,000 to every injured party. So, hindi ba parang areglo yun? Ang bigat nun. Hindi ba parang areglo yun? Well, posible. Bayad siya. Tapos, ang hahabulin nila ay yung nagpagawa ng pola. Then I'm talking about the Solid North thing. Solid North. Yun, di ba, parang Sardinas. Namatay yung mag-asawa, daming injured, ganyan-ganyan, Depende sa pamilya yun. If the government ordered Solid North to give every victim 400,000, hindi ba yun areglo? Not necessarily. Di ba ang danyos dumarating lang yan pag inano na ng korte na, eto danyos mo, eto babayaran mo. Hindi ba ganoon yun? Kasi ang tanong kasi doon is, may kapalit pa, yung 400,000. Kasi posibleng i-require ng LTO yun. Ni-require na. Ni-require ng LTO, bayad muna kayo sa lahat ng biktima nyo just so magkaroon kayo ng paibalik namin ng prangkisa nyo. So requirement yan for renewal of franchise. God doesn't prejudice the fact na may ibang kaso ka pa, may demand. At magbabayad ka ng danyos kapag ano sabihin ng court. Diba? No. Itong requirement na to para lang makuha mo yung papel muli, yung franchise. Pwedeng ganun yun. Pero hindi siya areglo. Hindi siya areglo. Para lang makuha mo franchise muli. Pero yung because at the end of the day, mabigat yung requirement of franchise. Oo. But that's a different matter. Yung nangyari naman sa airport, yung kay Leo Gonzalez, kung siya naman actually walang masyadong, there's quite of a news blackout
Basta negative daw siya sa drugs, negative daw siya sa kung saan-saan. Pero pagkatapos doon, siya pa rin na nakapatay. oo, nakapatay siya eh. Muntik siya makuyog eh. Nakita ko pa ibang video. Muntik siya kuyugin sa airport eh. Ano pa rin yun? Kaso pa rin yun. Hiwalay na kaso yung tungkol dun sa construction ng Bullard. Oh, definitely. Definitely. That's a different case. So, interesting yan pag nalaman ko sino contractor niyan eh. Ayan, medyo, naitanong ko na ho yung mga tanong ninyo at inipon ko ho yan. Naitanong ko na rin sa wakas, ano. At medyo lumalagpas na tayo sa oras. So, ayan o yung mga medyo hitik na naman ang ating episode. Na lumabas na yung isang episode natin regarding the party list and whatnot. There's another episode na in waiting and then this one. So, maraming salamat to at bumoto ho kayo na maayos sa A12. Maraming salamat to sa pakikinig. Ako po si RP Lazaro. At ito naman po si Ka Dennis Reyes, ang komentaristang kupal. Nagpapaalam. Maraming salamat. Thank you.